Ngayon, hayagang sinabi ni Vladimir Putin na di umano'y nanalo na ang Russia sa digmaang ito at iniisip lang daw ng Kyiv kung paano formal nakikilalanin ang tagumpay na ito ng Russia. Kaya naman, sinabi ni Vladimir Putin na alam na niya kung paano at kailan matatapos ang digmaang ito. Kasabay nito, matapos ang mga kwento ni General Gerasimov, ang pinuno ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Russian Federation tungkol sa mga bagong teritorial na sinakop ng hukbong Ruso sa Ukraine, biglang sinabi ni Vladimir Putin na ang buong bansang ito ay obligado na ngayong magtrabaho para sa digmaan. Dagdag pa niya, ipapapatuloy ng Kremlin ang paglian ng tinatawag na security zone sa hangganan ng Ukraine at lahat ng layunin ng espesyal na operasyong militar ay makakamit. Pero sa parehong panahon, tumaas ang export ng langis ng mga Ruso. Bumagsak ang langis mula sa Russia, ang paggawaan ng langis sa Tuapse ay tuluyang huminto matapos ang pag-atake at ang usok mula sa mga sunog sa pantalan ng Tuapse ay umabot na sa 300 kilometro. Ayon kay Putin, maayos at nayon sa plano ang lahat. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ito ng magkasama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. Kaya, ang kalbong mokong na yon, ayon kay Vladimir Putin, alam niya kung paano matatapos ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Sa tingin niya, iniisip ng pamunuan ng Ukraine kung paano formal nakikilalanin ang tagumpay ng Russia. Sabi ng mga propagandista ng Kremlin, kinausap ni Vladimir Putin si Yevgeny Chentsov, pinuno ng City Council ng Nizhny Novgorod. At sinabi niya na wala raw ni isa mang nagdududa sa magiging tagumpay ng Kremlin, kabilang ng kalaban, ibig sabihin ang Ukraine. Sumang-ayon si Vladimir Putin sa komentaryong yon at nagdagdag pa at sinabi, doon sa Kyiv, iniisip lang nila kung paano nila aayusin ang lahat ng ito. Tingnan na lang natin. Lalo na't ang mga labanan ay laging isang bagay na mahirap at delikado. Alam natin kung paano matatapos ang lahat pero hindi tayo gagawa ng anumang hula, lumabas ang pahayag na ito matapos ang kahihiyan na sinabi ng hepe ng pangkalahatang tanggapan ng hukbong sandatahan ng Russian Federation si Valery Gerasimov. Itong himala na ito ay nagdeklara ngayon na raw naganap ng nasakop ng mga Ruso, sino ang mag-aakala, ang rehiyon ng Luhansk. Hindi ko na alam, sa tingin ko pang-11 na nilang sinabing nasakop nila ang Luhansk. Hindi yon totoo. Patuloy pa rin ang labanan malapit sa Grekovka, Nadezhda at Novoyegorovka sa rehiyon ng Luhansk. Ayon kay Alexander Borodin, tagapagsalita ng ikatlong Army Corps ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, nananatiling kontrolado ng mga sundalong Ukrainian ang mga nabanggit na lugar. Dagdag pa niya, tuloy pa rin ang pag-atake ng Russian Federation at patuloy na nagsasabak ng malaking bilang ng mga sundalo at kagamitan sa labanan. Binanggit ni Borodin na sa lugar na ito ng frontline, halos walang pagbabago sa linya ng labanan sa nakalipas na 6 na buwan. May operasyonal na layunin ang mga Ruso na sumulong sa direksyon ng Borovaya Liman dahil ito ang susi sa Slavyansk at Kramatorsk. Pero parang hindi pa sapat ang kahihiyan na yon. Dagdag pa ni Gerasimov, sinabi pa niya na muling nasakop ng mga Ruso ang Kupinsk-Uslobaya sa Kharkiv Oblast at sa direksyon ng Zaporizhia di umano'y may mga laban ng lansangan sa Orekov at Zaporozhye. Pero heto ang problema. Kahit sa mga pampublikong mapa, makikita na ilang kilometro pa ang layo ng Orekov mula sa linya ng harapan, dayon din ng Kupinsk-Uslobaya sa Kharkiv Oblast. Sa ngayon, wala pang gray zone doon. Pero sabi ni Gerasimov, nasakop na nila ang mga teritoryong yon. Para sa mga Ruso, maganda raw ang lahat at maayos ang kalagayan, kaya ngayong araw nanawagan si Vladimir Putin sa kanila na magtrabaho para sa prente. Sinabi ng kalbong diktador na si Volodya Putin na noong tinatawag na dakilang makabayan na digmaan, ang buong bansa ay nagtrabaho para sa prente at ganon din daw dapat na yon. Susunod paumanhin na, pero ito ang sipi mula sa mabahong si Volodya Putin. Noong dakilang makabayan na digmaan, ang buong nasa likuran ay kumilos para suportahan ang prente sa ating mga sundalo at tagapagtanggol. Pero hindi lang sila gumawa ng tangke, eroplano, kanyon at mga bala ng kanyon. Dahil sa pinakamabibigat na buwan ng dakilang makabayan na digmaan, sa mga nagyayelong buwan ng 1,941 at 1,942 katulad na yon, ang mga bata, lola at kababaihan ay naggagansilyo ng medyas, nagpapadala ng mga padala at regalo sa harapan. Sa pagkakaisang yan nakasalalay ang ating tagumpay. Ganoon din ang mangyayari ngayon.
Ayon kay Putin, itutuloy ng Kremlin ang paglika ng zona ng seguridad sa hangganan ng Ukraine at makakamtan ang lahat ng layunin ng espesyal na operasyong militar, isa pang CP. Alam natin ang magiging wakas, ngunit hindi tayo maglalabas ng pampublikong pahayag. Tahimik nating isa sa katuparan at pagsisikapan ang ating mga layunin. At dito, alam mo, kung may kahit kaunting utak lang ang mga Ruso, siguro magtatanong sila, sandali, tayo ba talaga ang nagtakda ng mga layuning yan o ikaw lang, Volodya Putin, ang nagtakda niyan? Dahil wala ngang ganong utak ang mga Ruso, hindi nila tinatanong ang mga ganong bagay. Sinabihan ang mga alipin na mamatay para kay Volodya Putin at susunod naman sila. Hindi rin talaga sila kokontra kahit kailan. Ayon sa mga source na malapit sa Kremlin, sabi ng Bloomberg, naghahanda si Putin na pahabain pa ng 1 o 2 taon ang digmaan dahil nabigo ang mahigit 1 taong negosasyon para sa kapayapaan na pinamagitan ng administrasyon ni Donald Trump. Patuloy na iginigiit ni Putin ang ganap na lubusang isuko ng Kyiv ang Donbas habang tumatanggi si Vladimir Zelensky na magbigay ng teritorial na konsesyon. Iginiit niyang ang ganitong senaryo ay magdudulot ng muling pag-atake ng mga Ruso sa hinaharap. Ayon sa Bloomberg, umaasa ang Kremlin na magsimula ng bagong opensiba upang sa pamamagitan ng lakas militar ay makuha nila ang kontrol sa mga teritoryong isinanib nila noong 2022. Gayunpaman, malabong magkaroon ng malaking pag-usad sa harapan. Inaamin ito ng mga source ng ahensiyang Bloomberg. Bakit? Dahil ang hukbong ito ng mga Ruso na para mga ligaw, hindi nila kayang lampasan ang tinatawag na pader ng mga drone na itinayo ng sandatahang lakas ng Ukraina na sumisira ng hanggang 70% ng kanilang mga tropang pang-asalto. Bago pa man sila makarating sa unahan. Sa resulta ng nakaraang taon, nagawa ng mga general ng punong himpilan ng sandatahang lakas ng Rusya na kontrolin ang napakaliit na 0.8% ng teritoryo ng Ukraina at noong 1 taon bago yon, 0.6% lang talaga. Sa ilang bahagi, ang bilis ng pagsulong ng mga Ruso ay umabot lang ng 15 metro kada araw at nagtala ng pinakamababang record sa mahigit 100 taon ng makabagong kasaysayan ng digmaan. Gusto kong banggitin na habang nagpapatuloy ang labanan, inihahanda ng Kremlin ang lipunan para sa panibagong bahagyang mobilisasyon. Noong Pebrero, nagsulat ang mga eksperto mula sa Amerikanong institusyon para sa pag-aaral ng digmaan tungkol dito. Pinatutunayan ng mas mahigpit na internet blocking at mga bagong batas noong nakaraang taon na nagpapahintulot sa Ministry of Defense ng Rusya na gamitin ng 2 milyong reserbang pamobilisasyon ang paglika ng impormasyong kondisyon para sa sapilitang pantawag ng mga Ruso sa harapan. Nagsalita rin kahapon si Vladimir Zelensky at sinabing ang pag-block ng internet sa mga maruruming Ruso ay paghahanda para sa malaking mobilisasyon. Samantala, dinaranas ng Rusya ang mga epekto ng pag-atake sa Tuapse. Ayon sa ulat, napilitan ang oil refinery ng Rosneft sa Tuapse na itigil ang pagproseso ng langis mula Abril 16 matapos ang pag-atake ng mga drone sa pantalan ng Tuapse. Ang mga pag-atake ng drone sa Tuapse ay naganap noong Abril 16 at Abril 20 na nagdulot ng sunog at nasira ang infrastruktura ng oil port. Imposible na ngayon ang pagdiskarga ng produkto dahil sa sunog sa terminal ng pantalan at imbakan ng petrolyo. Sa huli, ipapakita ko ang isang napakagandang larawan. Habang nagsasalita si Putin na lahat ng babae at lola ay dapat maggansilyo ng medyas para sa mga Ruso na mananakop. Isang satellite na larawan nakuha ngayong araw, Abril 21. Makikita na ang usok mula sa nasusunog na mga tangke ng langis sa Tuapsinski Oil Refinery ay umabot na ng mahigit 300 kilometro at narating na ang Stavropol. Ilang araw nang nagpapatuloy ang sunog sa oil refinery at napakaganda nito. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang gawain ng YouTube channel na ito, labis akong magpapasalamat sa inyo dahil dito. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship, subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.